Alright, what's up mga Lods? Nandito na naman ako. So, nandito ako ngayon sa Kawalan. Charot. Nandito ako ngayon sa Infanta, Marilake. So, padulo na to ng Marilake, guys. So, pagpunta nyo doon, padulo na ng Infanta yon. So, puro falls tsaka dagat dyan. So, malapit na yung falls dyan, malapit na. So, bakit nga ba ako nandito mga Lodi? So, nandito ako para bigyan ko kayo ng tip sa mga pakurbadang daan, no? So, special request yan ni Master Isaac Salvador. So, shoutout sa'yo, Lods. Thank you. Ayan, marami ditong pakurba o puro twisties ang daanan dito. So, paglagpas nyo ng Jariels, kung familiar kayo doon sa Jariels, puro pakurbada na yung dadaanan nyo paglagpas. So, ako, pabalik ako ng Jariels, no? Pauwi na ako kasi. Topic natin pa rin is, anong gagawin dyan sa kurbada? So, paano nga ba yung smooth na pagdaan dyan sa kurbada, no? So, unang-una na kailangan yung gawin, syempre, kailangan ma-master nyo yung throttle control. Okay? Ito ang pinaka-kailangan natin sa smooth na pagdaan sa kurbada, yung throttle control. Tapos, dapat maalam kayo kung kailan kayo mag-engine brake. Next, isa sa mga pinaka-importante, yung inyong brake control. Kailangan kontrolado nyo yung preno nyo. So, ginagawa rin kasi yung preno dyan, no? So, pwede rin tayo magpreno habang tayo ay nasa kurbada. So, ilan na? So, next naman is yung counter steering. So, baka ito una nating aralin, yung counter steering. Next, yung paglilin. So, yun. So, yun ang isa rin sa ita-topic natin dito. Sana may topic natin kagad. So, quick session lang to, guys. Ang unang tip ko sa inyo, guys, so, pag kayo ay baguhan pa lang at papunta kayo sa kurbada, lalo na sa pababa, so, number one na dapat na gawin nyo, ayan, ginagawa nila, is slow down, di ba? So, magbagal lang kayo, lalo na kung di nyo kabisado. So, next na tip ko, is dapat marunong kayo magbasa ng signage. Okay? So, masyado na matagal yung intro natin. So, tara. So, ito na. So, inahin natin yung paglilin. Yo, what's up? So, sa paglilin, guys, tayong mga motor kasi, kahit di natin gusto, kailangan talaga natin mag-lean ng konti. Yung mag-lean, yung magbabanking, sa kurbada para smooth yung pasok natin. Kasi sa motorsiklo, guys, importante rito kung saan yung mabigat, doon tayo pupunta. Ayan. Ayan, yung sinasabi ko, may signage. Dapat marunong kayo magbasa ng mga signages, para magkaroon kayo ng informasyon na uy, may paparating na kurbada, diba? So ito, kahit di ko gusto, liliko ako, maglilin pa rin ako, diba? Ayan, no. So hindi natin maiiwasan ang banking sa mga kurbada pag tayo nakamotorsiklo. Okay, kasi kung nasan yung mabigat, doon tayo pupunta. Ayan. So ano bang ginagawa natin doon? So ito, ano bang ginagawa ko rito? Ayan, oh. Ang ginagawa ko rito, guys, is counter steering. So ang ginagawa doon, technique doon, hindi ko na pahahabain. So bigyan mo ng bigat to kung saan ka pupunta. Ayan, oh. Binibigyan ko ng bigat yung kaliwa. Ayan. Isa pa, bibigyan ko ng bigat itong ano ko, kasi papunta tayo doon. Ayan, oh. Okay, bigyan ng bigat. Ayan, di ba? Pumupunta ako rito kahit na hindi ko siya ginagalaw. Kung hindi mo siya masyado mag-gets, kung bibigyan ng bigat, i-push mo na lang to, konti. Ayan. Pero dapat gentle lang. Delikado rin kasi kapag masyado mong pinupush. So, bakit ko sinabi kanina yung throttle control? Yung pasok nyo sa kurbada kasi, guys, depende sa throttle control nyo. So, kung paano kayo mag-control. Kung masyado kayong sagad mag-throttle, guys, may tendency kasi na baka bigla kayong mag-overshoot o mawala kayo sa linya kasi sobrang bilis nyo, diba? Kaya kailangan pa rin ng throttle control. So, ito, pag-usapan muna natin ulit yung counter steering. Ayan. Ayan, oh, pinupush ko lang. So, take note, guys, hindi sa lahat ng pagkakataon
nagagamit natin ng counter steering. Bakit, Lods? Kasi kung mabagal na yung takbo mo, ayan, mabagal na, yan o, i-push ko to, o, gaganon yung motor mo, di ba? So yung counter steering, guys, so ginagamit siya talaga kapag mabilis yung takbo mo, no? So nasa, sabihin natin 35 pataas, yun, kaya pa natin mag counter steer doon, o yung pinupush mo ng ganyan, yan o, yan o. Pero kasi guys, ganito, kapag mabagal na yung takbo ko, ganyan, push mo, o, delikado eh, para ka na magiging tricycle nun. So sa tricycle, iba, walang counter steering sa tricycle kasi kapag pinush mong itong manibela, ito, pinush kong ganyan, hindi ako pupunta rito, gaganon talaga yung tricycle, di ba? So magkaiba yung sa tricycle. So sa motor naman, counter steer na tinatawag, kasi pag pinush mo to, pupunta ka talaga dito, di ba? I-bicycle kasi guys, kapag pinush mo to, wait lang, balik ako neutral. Yan, pag pinush mo yung ganyan, pupunta ka talaga dito, di ba? So ganun din sa motorcycle, sa motor, kung mabagal ang takbo mo, kung 15 pababa, kung pag pinush mo kasi to, pupunta ka talaga dito. Pero kung mabilis na, so yun yung sabi ko kung bakit hindi sa lahat ng pagkakataon ginagamit ang counter steering. So applicable to kung nasa 30 pataas na yung takbo mo. Ayan o, ayan o, okay. Okay? So ganun lang. So next, bibigyan ko kayo ng isa pang tip na para sa mga newbie rin. Tulad niyan, hindi ko kabisado yung daan. So punta muna kayo, kunwari pakanan ako, punta muna kayo bandang kaliwa. Ito, kuha kayo ng buwelo dito. Pag kita nyo na yung dito, punta na kayo dito. Ayan. So next, isa pa. Ayan. Hanap tayo ng paliko. So ito, ginagawa to guys kapag bago pa lang kayo sa dinadaanan nyo, no? Kapag di nyo masyado kabisado at kung wala masyadong signages tulad yan, pakanan ako. Ayan, kung mabagal lang naman guys, okay lang. Ayan o, ayan. Ayan, counter steer nyo lang, ayan, kung mabagal kayo. Ito, ayan, kung mga ganyan sharp curve, kuha mo na kayong buwelo rito, tapos pasok. Ayun. So isa pa, medyo sharp curve yan. Kuha tayong buwelo dito, ayan, tapos pasok. So yun, di ba? So isa pa, ayun, nakikita natin. Kakaliwa ako guys. Ngayon, kukuha ako ng buwelo sa kanan, sabay papasok ako. Pagkita ko na yung kalsada. Ayan tingnan nyo guys buwelo. Op, kita ko na, pasok. O nakita nyo guys. So saktong sakto at saka smooth yung pag turn ko, di ba? Isa pa. So kuha tayo ulit ng buwelo. Ito, kakanan ako. Kuha ko ng buwelo sa bandang gitna. Tapos throttle control. Ayan, engine brake lang kasi pababa naman. Ayan. Ayan, isa pa. Okay. Kuha ng konting buwelo, sabay pasok. Ayan. So yung mga ganun guys, ginagamit naman yun kapag pansin yung sharp yung kurbada, di ba? Ayan. Kung pansin nyo na medyo sharp yung kurbada, so pwede nyong gawin yun. Then kung medyo manipis yung kurbada, ito kasi maluwag naman kasi yung kurbada eh. Yeah, okay lang. So ginagamit talaga yung technique na ganun kapag masikip yung kalsada o yung kurba. So pansinin nyo yung mga sasakyan o yung mga truck na mahaba, di ba, kumukuha muna sila ng buwelo para makapasok. So para sa kanila kasi yung ganitong kalsada guys is maikli na. So sa atin kasi ang lipis lang ng motor eh, kayang-kaya natin ipasok eh. Sa kanila kasi yung ganitong kalsada guys is napaka nipis na para sa kanila. So bakit naman sinama ko yung throttle control guys? Kapag kayo paakyat kasi guys, hindi kayo pwedeng umasa sa engine braking eh, 'di ba? So kailangan nyo pa rin ng tamang pag-control sa throttle. So magbibigay kayo ngayon ng dagdag power habang kayo umaakyat. Yan o. So kailan ka ba magdadagdag ng power? So, hanap tayo ng paakyat guys. Ito paakyat. Ito yung sinasabi ko, throttle control. Op, minus, okay. Wala eh. Wala masyadong. Ito. Ayun. Ayun sinasabi ko, may signages. So dapat meron kayo magbasa. So alam ko na kagad na pakurba yun na ito paakyat.
Engine brake. Kita ko na yung daan, dagdag gas. Ayan, oh, yung ganda ng pasok ko, di ba? Tsaka, yung speed ko, na-maintain ko yung speed ko, di ba? So, ito ulit, pakurba. Kuha ng buwelo, pasok, throttle control, engine brake, kuha ng buwelo, off, brake control, pasok, di ba? So, napakahalaga ng brake control, guys. Dapat alam mo yung tamang timpla ng braking mo, di ba? Kasi sa braking kasi importante rin yan. So ito, subukan natin mag-brake. Oh, brake ng konti. Ayan oh. Ayan, kasi medyo pababa. Ayan, brake ng konti. Pasok, lean. Ayan. So kung saan kayo papunta, doon kayo magbibigay ng konting bigat. Ayan oh, pinupush ko ng konti. Ayan, nakigets nyo ba? So, hindi naman to agad-agad matututunan, guys eh. So, kailangan lang dito practice. So, babalik tayo, pababa naman. Ito, pababa tayo hanggang doon sa tulay. So, pababa naman tayo. Ayan. So, itong ginagawa natin, ito, pababa. So, dito na papasok engine brake. Ayan, engine braking. Dahil kurbada, engine brake, wala akong ginagawa. Kukusang bumabagal yung motor ko, sasabayan natin ng pag-push dito kasi pababa na. Ayan. Yan. So parang pinupush nyo lang, di ba? Then throttle. Kapag kita nyo pasok na kayo, throttle control. Okay. Tulad nyan, oh. Okay. Kuha ng belo sa gitna, push dito. Yun. Ayan, doon tayo sa may paliko doon. Ayan, kuha ng konti. So huwag kayo sasagad dito ha. Pag alam nyo pasok na kayo, pasok na. Pero take note, guys. Kapag ginagawa nyo yun, guys, tingin kayo sa side mirror nyo. Kasi maraming uma-overtake sa mga kurbada ng motor, lalo rito sa Marilaki. Sorry na ko. So marami nag-overtake dito sa Marilaki, guys, sa mga kurbada. So ingat kayo pag ginagawa nyo yun. Ang pinaka-safe pa rin, kapag alam nyo na marami kayong kasabay, so slow down, tapos tingin-tingin lagi sa side mirror, diba? Okay, panoorin nyo muna tong ginagawa ko, guys ha. Nasabihin ko lang kung ano yung gagawin ko. Engine brake, kuha ng buwelo kabila, pasok. Kuha ng buwelo kabila, pag alam na pasok, op, brake control. Okay, pasok. Ayan ha. Op, walang signage, so parang paano lang to, pwede ako magbigay ng speed, pero pag-iingat dapat. So ayan, may signage, alam ko na kurbada. So engine brake, brake control, kuha ng buwelo, pag pwede na, pasok. Ayun, throttle control. So, ganun lang, guys. Iano ka lang. Yan, oh. Okay. So, walang sign. Nakikita niyo ginagawa ko. So, kuha ng buwelo doon. Pag pwede nang pumasok, okay, kita ko na kalsada, pasok. Pag nakita nyo na, pasok na. Pero tingin side mirror, pwede ng buwelo, pasok. Ayan. So ito, guys, may ano ko sa inyo. Ito lean. Okay. So meron pa ako isang titip sa inyo. Kuha ng buwelo, pasok. Ayan. So ginagawa yon pag hindi nyo pa kabisadong bumanking. Okay. So magkaiba naman yung banking. So next na tip ko, kapag kayo papasok na ng kurbada, huwag kayong titingin dito sa harapan nyo. Ang titignan nyo, mga loads, yung dadaanan nyo o yung nasa unahan nyo, di ba? So ito, hanap tayo. Ito paakyat eh. So throttle control lagi pag paakyat. So, ang tingin nyo dapat nandun na. Ayan, kung saan kayo papasok. Kasi kung saan kayo nakatingin, doon kayo pupunta. Ayan o.
Ayan. So doon na ako nakatingin guys. Ayan o. So hindi ako tumitingin doon sa dadaanan ko. Pero kailangan susulpot din kayo ng tingin. Hindi porket sinabi ko na doon lang kayo tumingin, doon lang kayo talaga titingin. Kailangan susulpot pa rin kayo ng tingin, lalo sa side mirror. Ayan o. Ayan. Kasi kung saan ka nakatingin, yung body mo tsaka yung motor mo doon din pupunta guys. Ayan. So ingat-ingat sa pagkuha ng buwelo guys ha. Kasi minsan talaga may biglang papasok dyan. Kaya dapat tingin sa side mirror. Pag alanganin na, slow down. So ito, kuha ang buwelo. Kita ko na, pasok na ako. Ayan o. Kasi kung saan kayo nakatingin talaga, doon talaga kayo dadalhin. So ito, paakyat na to guys ha. So napakahalaga pa rin guys na dapat next na tip ko is napakahalaga na dapat alam nyo yung limit nyo. Hindi. So dapat alam nyo yung limit nyo tsaka limit ng motor nyo guys. Kasi kung hindi naman talaga kaya ng motor nyo yung mag-lean, huwag nyo na subukan. Uy, grabe naman yung ilaw ni Lods. Ito, pababa, engine brake ang ginagawa pag pababa bago kayo pumunta ng kurbada. Tapos, siyempre, alalay sa preno. Ayan, tingin side mirror, kuha ang buwelo, pasok. O, di ba? Ang ganda ng pasok ko. O, ganito rin. Brake control, kuha ng buwelo, o pasok, may pagkalin. Ayun, pasok, may pagkalin. So, ilagay nyo yung bigat nyo sa kabilang side. Okay, ito. Ayan o. Woo! Inaalalayan ko ng brake guys ha, hindi sa likod, kundi sa front brake. So kabisado ko na kasi kung saan yung kapit ng braking ko. So dapat kabisaduhin nyo rin yung kapit ng preno nyo. Yan o. So kuha tayong buwelo, pasok. So take note, ingat kayo sa ganun ha. Dapat kahit di kayo nakatingin sa side mirror, alam nyo pa rin kung meron kayong kasunod o wala. Okay, smooth. Hop, brake control, kuha ng buwelo. Pag pwede na, pasok. Hindi pa pwede, hindi pa pwede, hindi pa pwede. Okay, pasok na. Yee, may aso. Kuha ng buwelo, tingin side mirror. Brake control, throttle, 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 throttle. Okay, pasok. So, ganun ulit, brake control. Op, di natin kailangan kumuha ng buwelo. Kaya naman. Pag di na kayang kumuha ng buwelo, wag na. Since malapad naman yung kalsada eh. Okay, may side, pasigsag daw. S. Okay. So, brake. So, ito guys, kung ayaw nyo naman kumuha ng ng buwelo sa kabilang side, pwede naman. Basta kaya nyo. Kaya nga, sinasabi ko kanina, know your limits guys. Yan o. So, hindi ka kumuha ng buwelo, tamang lean lang. Kasi pag di ka kumuha ng buwelo, kukuha ka naman ng pag-lean o ng pag-bank ng motor mo. Okay? Kasi kung hindi ako kumuha ng buwelo dyan, so hihirapan gumanon yung motor mo eh. Eto, hindi ako kukuha ng buwelo. O, tamang lean ako na may bilis. Ay, gagi. Masagad na pala ako rito. Ha? Ay, wala. Oh, excuse me. Pagbalik ko, babalik pa ako dyan. Hali kayo rito. Hali kayo. Oh, wag. Wala nga silang lalag dyan, Sisi. Hey, pakuha ko. Pakuha. So ilang kayo, hati-hati kayo rito ha. Oh. Hati-hati kayo dyan ha. Oh.
Sige na, bye-bye. Okay, game next. Uwi na tayo. O sana may nakuha kayo dun sa mga tip, no? So ito guys, tatakbo ko. Panoorin nyo na lang yung mga gagawin ko. Ayan. Ito hindi ako kuha ng buwelo, tingnan nyo. Ayan, oh. So nilin ko talaga ng todo yung motor ko. So yun yung sinasabi ko na pag hindi ka kukuha ng buwelo, okay lang naman, basta't kaya mo. Ayan, tulad nito. Ano, dito ako sulok. Ayan, oh. Nag-i-slow down ako kasi kapag di ako nag-slow down doon tapos di ako nagbawas, may tendency na ma-overshoot ako eh. Ayan, oh. Dito kasi kapag nag-stay ako rito, pwede ako ma-overshoot dyan eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kapag di ako nagbawas ng speed, kailangan talaga ganun din. Kahit nandun ka sa kabila, di ka kumuha ng belo, or nag-stay ka rito, di ka kagad pumasok, pagkita mo na yung linya, pwede kang ma-overshoot. So delikado, ayoko na ituloy. Kasi may mga kasalubong tayo, nabigla nga ako kanina eh, biglang sumulpot eh. Woo! Ito, panoorin nyo na lang guys ang mga gagawin ko ha, hanggang sa makalagpas tayo. So brake control. So ayan. Ayan, nakatingin ako dun sa papasukin natin. So hindi ako nakatingin dyan sa harapan ko, dun ako nakatingin, advance. Kasi pag nakatingin kayo dyan sa malapit sa inyo, may hilo kayo. Okay, titingin dyan. Dapat titingin kayo kung saan kayo papasok. So ayan oh. Ito, sharp, kuha tayong buwelo. Tingin side mirror, wala. Ayan, nakatingin ako kung saan ako papasok. Ayan. Okay, brake ulit. So, tingin kayo kung saan kayo papasok. Yun. So, ito, hindi natin kita. Kuha tayong buwelo. Okay, pagkita na, pasok na. Okay, ayun. Dali. So dapat alalay ka sa pagbibigay ng sa counter steering. Ito, kunwari dito, alalay kayo, bigay ng konting push. Okay, yun. Okay, bigay ng konting push. Pagkita na, okay, throttle. Yun. Okay, buwelo, konting push. Pagkita na, throttle. Okay. Yan. So binabalik ko pala yung throttle guys ha. Ni-engine brake ko lang ha. So ito, papakita ko sa'yo, nag-engine brake ako ha. So throttle, konting buwelo, engine brake, yan, wala akong gas. Yan, pagkita na, throttle, yun. Okay. So yun, smooth, di ba? So ito guys, uwi na ako ha. So pababa na rin to. I mean, paakit na, papunta to ng Jariels. So engine brake, kuha ng buwelo, pagkita na yung kalsada, ayun, throttle, yun. So hindi ako nakatingin sa harap ko, nakatingin ako sa papasukan ko. Ayan na, throttle, engine brake, hop. Ayan na. Ayan, nakatingin ako dun. Pagkita ko na, throttle na, yun. Okay. So ayan na, wala nang curve. Naubos. So sana nakukuha nyo guys, no? So kung kayo ay bago pa lang kayo sa pagmumotor talaga, kung talagang ngayon nga wala pang sambuan o wala pang santaon, sabihin na natin, so mas safe yun. So slow down pa rin talaga. Okay, parang ginagawa nitong mga to, slow down lang muna. Okay, brake control. So ingat kayo sa kurbada. Pag maglilin kayo, so tignan nyo rin yung daan. Okay, tip na rin yun. Tignan nyo yung daan guys. Kasi kapag kayo yung nakalin, so yung sayad ng gulong nyo is yung nasa gilid. So tignan nyo kung madulas ba yung daan. So wag na kayong magbabanking. So huwag nyo na ipilit. Pwede kasing dumulas kayo doon, no? Oh, sira pa rin.
Okay, pasok. So practice lang talaga guys. Ito, pakurbada. Op. Okay. Rev match, downshift. Ayun. So importante rin talaga ang downshifting guys. Kaya dapat aralin nyo yung rev matching, yung pag downshift ng tama. So meron akong video nyan, panoorin nyo. Op, engine brake, throttle, engine brake, preno, downshift. Okay. Okay yun. So pag master nyo na yung mga yan, so rev matching, engine brake, throttle control, brake control. So simple na lang sa inyo yung mga ganito. Okay. Ayan o. Kasi wag nyo na aralin yung masyado yung yung paglilin ng bike nyo. Ang aralin nyo na lang doon is kung ano yung limits ng bike nyo, di ba? Kung hanggang saan yung paglin niya. Okay, kasi sa ayaw at gusto nyo, pag dumaan kayo ng kurbada, tingnan nyo yung mga nakasalubong ko, di ba? Medyo nakalin sila. So, hindi sila nagmamabilis, hindi sila nagkakamote. So kahit na anong nyo, pigil nyo, hindi nyo talaga maiiwasan yung maglin kayo sa kurbada, kayong mga nakamotor. So nga pala guys, kapag kayo magpa-practice, so mas maganda kung may pera kayo, doon na lang kayo sa racetrack. Then kung wala naman, so doon muna kayo sa walang tao. So practicein nyo muna yung normal na pagliko-liko, yung mga mabagal na pagliko, I mean. Tapos hanap kayo ng mga pababa tsaka paakyat na kurbada, yung tipong wala masyadong dumadaan na tao. So siguro dito sa Marilaki pwede rin naman. Dito sa pinuntahan ko, bandang dulo na, lagpas ng Jariels, kung alam niyo yung Jariels na resto. Kasi ilan na lang yung dumadaan dito eh. Doon kasi banda sa may Jariels, grabe, ang daming daming makakasabay. Diba? Talagang ka doon, overtaken ka talaga doon. So kaya ang daming natatakot dito sa sa Marilaki. Tsaka alam nyo ba na kadalasan ng mga aksidente dito sa Marilaki ay sa kurbada. Yan yung mga na-overshoot guys. Kasi sila pagbili nila ng motor, o sabihin natin nakapag-drive lang eh. Kasi madali na mag-drive ng motor ngayon eh, lalo automatic. So nakapag-paandar lang ng motor, nakapag-drive na. So tinatakbo na rito sa mga ganitong lugar, no. Though pwede naman talaga, kaso nga lang sa ito kasing kalsadan to, so dinadagsa ng mga tao. So kung hindi ka pa ganun sanay, so wag kang pupunta sa dinadagsa ng tao. So hindi ko naman sinasabi na bawal talaga yung mga newbie, no. Ang sinasabi ko lang, ang gusto ko ipaintindi, kung ano yung hindi mo pa kaya, wag mo isagad, di ba? So bagal-bagal lang. Yung iba kasi bago-bago lang, gusto na kagad magpasikat, di ba? Ayun, overshoot. So meron din naman talaga na matagal na rito. So yun talaga, gusto lang talaga na magpasikat talaga. So marami yun. So nakakadamay. So yun talaga, no. So yung iba kasi rito, kabisado na nila yung mga rider. So kapag alam nila na sa itsura pa lang, tsaka galaw nung rider pag waswasero, so umiiwas sila doon, So pinapauna na nila. So ako rin, pinapauna ko pag may nakakasabay akong ganun eh, mga waswasero. Yan, marami dito sa Marilaki. So kaya ingat kayo, no, pag pupunta kayo rito. So ako matagal na ako rito, kaya medyo sanay na rin ako sa kalsada. So sa awa ng Diyos, sa tagal ko na dumadaan dito o nagpupunta rito, so nakailang beses na ako, 100 times ata. Lalo nung newbie pa ako dito magpa-practice. Malakas ang loob no. Hindi pa ako na-overshoot dito guys. So never pa ako na-overshoot o wala. Or na-aksidente dito, wala. Never pa. O hawa ng Diyos, so salamat.
And yun nga, disclaimer lang. So mga lods, so gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako expert. So ang binibigay ko lang sa inyo ngayon ay tips tsaka ideas, mula yan sa experience ko mga lodi, no? Nasa inyo kung susundin nyo yung mga sinabi ko. And alam ko na marami pang mga video dyan patungkol sa ganito, mga tips sa kurbada. So yan, dati bago-bago ako, kumukuha lang din ako ng mga tips dan sa mga napapanood ko, no, sa mga tutorial. At syempre, pasa-pasa lang tayo. Kung ano yung nalaman mo, pasa natin sa iba, di ba? So, share lang, share lang, di ba? Yung natutunan ko ngayon, share ko sa inyo. So, take note lang, hindi po ako expert, and lalo na guys, hindi po ako mekaniko. Sa mga nagtatanong kung paano yung ganito, paano yung ganyan, true experience lang din kasi yung sinishare ko. Alright, so ayun nga pala, maraming salamat mga lods, at 1K sub na tayo. So ayun, grabe no, ang saya. Kasi dati nung bago-bago lang ako, gusto ko lang talaga mag-upload ng mga video ko para may napapanood ako pag tanda ko. Ayun, kala mo talaga bata pa no. Uy, bata pa ako, lods. So ayun, gusto ko lang talaga may napapanood ako pag tanda ako. So napili ko rin kasi si YouTube. Sabi ko, pag kay Facebook kasi baka ano na di ba? Ayun, so si YouTube kasi matagal na Uy, yun, overshoot. Uy, gagi, tik na yun overshoot yun. Ayan. So ayun guys, maraming salamat sa suporta. So hanggang dito na lang yung video natin. So bye bye. Sana may natutunan kayo mga idol. Pasensya na, bulol pa rin ako. So yun din, isa sa dahilan ba't ako nag-YouTube, no? Gusto ko kasi ma-enhance yung pananalita ko. So, naalala ko na naman tuloy yung mapapakwento na naman tuloy ako. Naalala ko tuloy nagtitesis kami. So marami akong gustong sabihin pero nabubulol talaga ako. So ayun lang. Maraming salamat guys. At ayun na, bye bye and peace out.